Amen, amen. Shall we all stand, please? What a great song so we heard tonight, boy. I'm telling you. I like it. Gusto ko po yung mga awitin na nali-lift up ang pangalan ng Panginoon. Oh, nali-lift up. It is Christ lifting music. God lifting music. Okay? All right. Once again, let us turn our Bibles in the book of Luke because this is the continuation of the message this morning. Okay? Luke chapter 16. Luke chapter 16 and verse number 13. Luke chapter 16. All right, you there, amen? Okay, now verse number 13. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Okay? Again, hindi sinabi ng Bible na hindi pinagbabawal ng Panginoon, na sinasabi ng Panginoon na hindi mo kayang hindi mo o wag kang magsilbi sa dalawang masters. But the only reason is you cannot. You see, you cannot. Hindi na kinakailangan sabihin pa ng Panginoon na don't serve two masters. But ang sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. See, you cannot serve two masters. Kanina umaga ay tinalakay ko po sa inyo at binigyan ko po kayo ng rason kung bakit kung paano pwede nyo maging master ang pera. You see, pwede kang magpasakop sa pera. You see, if you cannot master your money, then your money will become your master. Okay? So, you have to do that. You have to make or get some reasons kung paano natin hindi magiging master ang pera at tayo ang imamaster natin ang pera. We should learn how to use the money. You see? At yan po yung mga sunod-sunod na pag-aaralan natin sa ating Sunday School at kaya wag ho nating imimiss yan, mga kapatid. So ngayon, pag-aaralan naman natin ngayon, sabi ko sa inyo kanina, what will happen if money will become your master? Kanina umaga, discuss ko po yan sa inyo. But tonight, I'm going to discuss about what will happen if God will become your master. Okay? Ano naman? So nakita nyo kanina, kapag ka ikaw ay naging alipin ng pera. At sabi ni Paul, ako rin ay alipin ni Kristo. Ako ay hindi lamang alipin ni Kristo, ako ay servant ng Panginoon. At siya po ay voluntary. Alam niyo po, by the way, bago ko po simulan, bago po tayo manalangin, alam niyo yung mga slave, mga kapatid, yung mga slave ay binibigyan din po yan ng taon. Halimbawa, binili na sa Africa for 20 years, you will serve me for 20 years. Then after 20 years, he'll walk free. Okay? Tapos na yung paglilingkod mo. Sige, bahala ka na, libre ka na. Pero ang isa sa mga slaves, mga kapatid, na ay gumagawa ng decision na sa halip na sila'y umalis sa kanilang boss, sa kanilang master, ang ginagawa nila, sinasabi nila, tama boss, nagpatuloy ako, ako'y naglingkod sa iyo for 20 years, binayaran niyo po ako, pero ngayon, wag niyo na akong bayaran, pero patuloy pa rin ako maglilingkod sa inyo. So, sa Bible, ang Panginoon, gumamit niyan mga kapatid, hindi na, sa positive form, na pagka sinabi niyang, okay, you've got to be my servant. You see, you understand, even in the Old Testament, ginamit din po yan ng Diyos. Like Joshua, Moses, my servant, is dead. You see? So kasi volunteer sila na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ho sila binili. So in other words, sila'y kusang nagpaalipin sa Panginoon. So you understand that? So may mga ganyan po na mga makikita kayo sa Bible, mga kapatid. Okay? In the Old Testament and also in the New Testament. Okay? All right. Now, so ngayon, what will happen if God will become your master? If God will become your master.
What will happen if Jesus will become your master? Hindi na yung pera, mga kapatid, kundi yung Diyos na ang magiging master. Okay? Papaliwanag ko po yun sa inyo after we pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata o sa talata na binasa namin at salamat din po sa mga awitin na amin pong narinig. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, bigyan niyo po ng liwanag ang bawat isa at nawa po ay maging maliwanag ang lahat ng ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito, O Diyos, at naway makita po namin ang aming sarili at kung sino ang aming pinaglilingkuran, kung sino ang aming master. Please, O God, make me a blessing once again to your people. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, this morning, ay tinalakay ko po sa inyo, binanggit ko po sa inyo na meron pong warning ang Panginoon sa pamamagitan ni Paul nung si Paul ay ina-advise niya si Timothy. That is in chapter 6 of the book of 1 Timothy, chapter 6, in verse number 10. And if you will get down to verse number 17, there is the warning. Hindi lamang po yung love, not the money, okay? It's not about loving money, but it's about being proud for having riches in this world, okay? Now, is everybody following me na? Okay, nakikinig na po tayo mga kapatid. All right. Now, so, yan po yung warning mga kapatid. At alam nyo, totoo naman po yung mga kapatid na may mga nagmamalaki pag sila po ay meron ng pera. Sila ay meron ng pananalapi. Pero ang warning, ang sabi nga ni Paul kay Timothy, mag-ingat. Sabihin mo sa mga mayaman na mag-ingat sila sapagkat ang kanilang kayamanan ay pwedeng maging dahilan ng kanilang kayabangan. Okay? And listen, the Apostle Paul was talking about pride. Okay? And everybody understands, mga kapatid, if you are a Christian, matagal ka na Kristiyano, matagal ka nagbabasa ng Biblia, I hope alam niyo na sinasabi ng Biblia about pride. What comes before distraction? Shout it. Pride. You see, that is what comes before distraction. So, kaya makikita po natin, ang sabi ng Panginoon, alright, may pera ka, hindi masama. Ang masama ay maging proud ka sa pera mo. Okay, sabi ko sa inyo kanina, 2 bagay lamang, binitawan ko po sa inyo. Huwag maging waster. Don't waste your money. Second, don't love money. Alright? Is anybody getting the idea? Alright, so I hope na nakukuha niyo po yan mga kapatid. Now, what happened when God is your master? Maraming mga mayaman, nagyayabang tungkol sa kanilang pera, ang hindi nila alam, wala silang, listen now, wala kayong pwedeng ipagyabang kung kayo ay alipin ng pera. Because you are not in control. Bakit magyayabang ka sa isang bagay na hindi mo kontrolado? Kung ikaw ang kontrolado ng pera, kawawa ka. Very simple, di ba, mga kapatid? Pero nagyayabang sila. Paano mo mahuhuli yan, mga kapatid? Paano mo malalaman yan? Okay? Now, magdahan-dahan lang kayo kapag ang isang mayaman ay proud sa kanyang kayamanan. If the rich man is proud of his wealth, just wait until it is known how he uses it. Alright, hindi na nakuha gaano yun, mga kapatid. Okay? Now, kapag ang isang tao ay nagyayabang patungkol sa kanyang kayamanan, mga kapatid, nagiging proud siya, nagmamalaki siya, nagagawa niyang unahin ng kanyang pera kaysa tao, then maghintay-hintay lamang po kayo at makikita ninyo kung paano niya ginagamit ang pera. If he cannot, you understand this? If he cannot manage his money, he cannot manage his life. The blessings of God depends on how I manage the blessing. It depends on that. You see, kahit tignan nyo ng mabuti, maputid. Pagka nakikita nyo yung mga nagyayabang patungkol sa kanyang pera, tignan mo kung paano niya ginagamit ang pera niya. See that? Okay lang ba kayo, mga kapatid? Alright, so I hope
Okay po tayo. So how you use it? Just wait. Tingnan nyo lamang. Now, what happened now when God is your master? Let me give you the first reason, all right? Kasi kanina, marami na akong didiscuss sa inyo. Ngayong hapon is the continuation. The first reason, kapag tayo po ay ginawa nating master ang Diyos at hindi yung pera, mga kapatid, then radical transformation is significant. Radical transformation. I use the word radical, mga kapatid, kasi it tells us from mula sa root, kapatid, talagang kinakailangan may babaguhin, mga kapatid, parang na-uproot mo talaga yung root, nakuha mo at napaltan ang lahat. Walang bahagi, kapatid, na hindi nagkaroon ng pagbabago. O walang bahagi na hindi nagkaroon ng transformation. You see, now, alam niyo yung transformation, katulad ng transformation ng isang uod na nagiging butterfly? That is the transformation, mga kapatid. Okay? May tawag tayo dyan sa science. Metamorphosis. Okay? Metamorphosis. Nakalimutan ni Willie yung science. Alright? Now, socialist tayo. Math kasi ang paborito niya, mga kapatid. Yeah, math. Yeah. Alright. You see, mga kapatid, pagka ang isang uod ay naging butterfly na, hindi na bumabalik sa pagka-uod. Did you get that? Yan ang kagandahan dyan sa tinatawag na science na mga kapatid, pag-aaral patungkol sa transformation. Okay? So radical transformation is significant. Now, this transformation, mga kapatid, is seen in the measure of love. Okay? Itong transformation ito, nakikita ito, mga kapatid, sa sukatan ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig, kapatid. Now, in this case, kapatid, love, the measure of love is giving. So you understand that na ang Diyos maraming beses, kapatid, mapapansin niyo po, sa lahat ng mga parables ng Panginoon, marami siyang binabanggit patungkol sa pera. Maraming beses kayo makikita ng Panginoong Kristo ay nagtuturo patungkol sa pera. Magtatanong kayo, bakit kaya, Pastor? Because money can dominate your life. Money can dominate you. Money can manipulate you. Money can dictate you. Money can control you. And money can become your master. See that? Kaya nga po, mga kapatid, mag-ingat po tayo dyan sa mga bagay na yan. Kaya sinasabi ko, the radical transformation is significant and it is seen in the measure of love. And then the measure of love is giving. Doon mo makikita yan. Sa iyong pagbibigay, yan ang sukatan ng iyong pagmamahal. Listen, don't miss this. The measure of God's love is the cross of Christ. Oh yeah. Kaya sinasabi ko, pinili ko po itong ganitong klaseng statement, kapatid, sapagat makikita po natin ang mabuti yan. Maliwanag na makikita natin na ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay yung cross ni Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. And Jesus died for us. He gave His life for us while we were yet sinners. See that? That's the measure of love. What is that? Giving. And the measure of God's love is the cross of Christ. You see that? Serving others and living a life that reflects God's love becomes the central focus noong mga binago ng Panginoon. Ano na ang central focus natin ngayon? Kaya nga po, mga kapatid, kung ikaw ay na-transform na ng Panginoon, kung tinanggap mo na ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, kapatid, inseparable yung repentance. Because hindi mo tatanggapin ang Panginoon kung hindi ka nag-change ng mind. From being proud to humble person. You see, hindi mo tatanggapin na kaya kang iligtas ng Panginoon. At do you understand, napakaraming tao ngayon nagsasabi, mga kapatid, na kaya nilang iligtas sa sarili nila, gumawa lamang sila ng mabuting gawa. So you understand, they are not repenting, they're not changing their mind. You see? So kaya nga po kailangan po ang pagsisisi. Kaya nga po kung tayo ay isa sa mga nagsisi at nagbago ng pag-iisip, tayo po ay na-transform mula po doon sa walang pagmamahal at pagiging self-centered
sa pagkakaroon natin ng pag-ibig ni Kristo, na mamahalin na po natin yung hindi natin namamahal. So, mga kapatid, makikita po natin, marami yung transformation ang mangyayari. Kaya sabi ko po, radical transformation. Radical transformation is very significant, mga kapatid. Now, what a great blessing to live a transformed life. I don't know about you, but I really enjoy living a transformed life. I'm not saying that I'm a perfect man. Pero kapatid, kung tayo binago ng Panginoon, mamahalin natin ang kaluluwa na wala pa sa Panginoon. That's why we believe in soul winning. Somebody talk to me. That's why we believe in soul winning. That's why meron tayong heartbeat para sa kaluluwa, kapatid. You see, bakit? Yan ho ay bunga ng transformation. Transform tayo ng Panginoon mula sa walang pakialam sa kaluluwa. Ngayon, kung tayo nagsisi ng kasalanan at tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, nagkaroon na tayo ng inner changes. Doon po lahat nagsimula po yan, mga kapatid. And then ngayon, na-transform po tayo kaya meron tayong pagmamahal sa kaluluwa. Again, I'm enjoying living a transformed life. It is living a life with a greater purpose. I said, it is living a life with a greater purpose. Boy, I'm telling you, young people, you better listen to me. Don't live a riotous living. Huwag kayong mamuhay na isang pamumuhay na parang bahala na, tera bahala. You see, I don't know about you. Ako'y nagpapasalamat, mga kapatid. Ang Japan, kapatid, ay hindi naman Christian nation. Pero kapatid, as far as behavior is concerned, they were trained from the very beginning. Mula nung bata pa sila. Kaya nga po, mga kapatid, sa China, makikita nyo, mga kapatid, yung mga bata, nagtatrabaho na. Pero sa atin, mga kapatid, sobra ang pag-spoiled natin sa ating mga anak. You see, pero nagkiklaim tayo na na-transform. Mula sa katamaran, sa matinding katamaran. Yun ang transformation natin. You see, transformation is very important. You see, what a great time to live a transformed life. Because it is living a life with a greater purpose. Let me ask you a question. Young man, young lady, ilan sa buhay mo ngayon, ano masasabi mo ngayon sa buhay mo? Are you living a life with a greater purpose? Nung araw, parang baliwala lang ang pamumuhay natin. Nung araw, wala tayong pakialam. Nung araw, pasalamat tayo mabuhay, pasalamat tayo uwi. But listen, panahon na para mabuhay tayo na meron tayong tinitignan na purpose sa buhay po natin. A greater purpose. Not just a purpose, a greater purpose. Not only a transformed life, living in a greater purpose, but living a greater love. Greater love. Naalala niyo sinabi ng Panginoon? Sabi niya, greater love than this hath no man. Sapagkat walang taong nagbigay ng kanyang buhay para sa iba, para sa makasalanan. Madaling magbigay ng buhay para sa mga mabubuti. Pero sino na nagbigay ng buhay para sa mga masama? Pero kapatid, if your life is transformed, you ought to leave that. Like yung sinasabi mo, kapatid, tignan nyo ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng kapwa natin tao beyond sa nakikita mo. Okay? It is a life with a greater purpose, with a greater love, and a greater compassion. A greater compassion. Has it a greater compassion? Yung compassion na nararamdaman po natin sa tiyan. Yan ang definition ng mga Hudyo nung araw, kapatid. Nang salitang compassion, pag nagsalita sila ng compassion, nararamdaman nila sa guts nila na para bang nag-acid reflux ka hanggang dito, kapatid. Pero ang totoo nun, sa colloquial na pananalita natin, parang hinahalukay yung tiyan mo. Hindi mo pwedeng i-ignore. I must do something. Pag naggalaw ang aking tiyan, I must do something. Merong disorder sa loob ng aking tiyan. That is compassion. You see, that is compassion. A greater compassion. Kapatid, just imagine na kung meron po tayo, kung si Kristo ang ating master, hindi po pwede talagang walang pagbabago. Hindi talaga pwede na walang transformation.
Kapatid, pagka nasanay na tayo na makinig lamang sa mensahe na walang action, masasanay tayo mga kapatid sa ganitong klaseng buhay na walang action. You see, not only a greater compassion, but a greater obedience. Everything is greater than that before. A greater obedience with Jesus guiding your actions and decisions in every aspect of your life. What a great transform! What a great life living in transform! What a great time to live in a transformed life. Diba? Meron kang Panginoon, akalain mo, meron kang greater purpose sa buhay mo, meron kang compassion, meron kang love, meron kang obedience, kapatid. Listen, tapos meron ka pang Panginoon na nagagabay sa iyo kung paano mo gagawin yan. You see, that is what will happen if Jesus will become your master. That is the opposite of being controlled by money. Being controlled by God is productive. Being controlled by money is destructive. Very simple. Diba? Subukan mo magpasakop sa pera, sira ang buhay mo. Pero wala pa ho ako, wala pa ho akong buhay na nakita, na nasira, nung siya'y gumawa ng decision na siya ay maglilingkod sa Panginoon. Pero marami akong nakitang sirang buhay na nung sila nga ay nagpasya na si Jesus ang kanilang magiging master, naging maayos ang kanilang buhay. Maaaring sabihin mo, alam mo, bakit ako? Nung tumira ako sa church, parang nasira lalo ang buhay ko. Yeah, nasa church ka, pero yung church wala sa'yo. Nung ako'y nagbigay ng buhay sa gawain ng Panginoon, nasira ang buhay ko. Oh yeah, I believe that. Nasira ang buhay mo nung nasa gawain ka kasi yung gawain ay wala sa buhay mo. Madaling magsabi, kapatid, na ikaw ay nasa gawain. Madaling magsabi na ikaw ay nasa church. Madaling magsabi na ikaw ay gumagawa para sa Panginoon. Pero kapatid, siguraduhin mo, ikaw ba ay kontrolado ng Panginoon nung sinabi mo ikaw ay nasa gawain ng Panginoon? Alam mo, minsan nakakalungkot kapag ang gawain ng Panginoon ay naging palamuti na lamang sa buhay natin. Yeah, madali po yan eh. Ako sinasabi ko lahat nito, maging sa mga musicians sinabi ko ito, pagka kayo'y umawit, pagka kayo'y tumugtog, natugtog lamang at hindi nyo ginagawa ang inyong tinutugtog, wala na kayong pagkakaiba sa mga musicians sa labas. Don't you think that the musicians, unsaved musicians, can also play the song Amazing Grace? They can play it on the piano. Pwede itugtog yan sa ing-ing. Yeah. Aba, ang gagaling ng mga nakikita ko mga musicians eh. Talagang nandun talagang buhay nila sa music eh. Yeah, they can play it. Pero kapatid, sinasabi ko po sa inyo, ang pagkakaiba ng totoong Kristiyano na musicians, kapatid, ay ginagawa nila ang kanilang tinutugtog. See that? Alam niyo ba mga kapatid, meron akong isang awitin na paborito. Amazing Grace, how sweet the sound. It's a song holy angels cannot sing. Amazing Grace, how sweet the sound. Why is that? Kasi hindi sila nakaranas ng Amazing Grace. Ako kaya kong kantahin yung kantang Amazing Grace. Bakit? Naranasan ko yung Amazing Grace. Pero yung angels, kapatid, they are angels, hindi sila nakaranas ng Amazing Grace. Kaya nga po, mga kapatid, kung tayo po ay nakaranas ng Amazing Grace, sana meron tayong joy dyan sa Amazing Grace na yan. At ating pinapublish yung Amazing Grace na yan. Ating isinishare yung Amazing Grace na yan. And walang sino man pwede makapag-share. They can play it. They can sing it. But if they are unsaved, they cannot experience it. Walang joy ang kanilang pag-awit na yan, mga kapatid. So, you see, once you live a transformed life, listen, you have more of God. You have more of Christ in your life. Yan ang kailangan natin.
Hindi ho yung petik-petik lang. Na pagka nakapag-soul winning tayo, para may utang na loob na ang Diyos sa atin. Pag nakapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon, nakapagdala tayo ng bisita, parang grabe na ang nagawa natin. Grabe na yung utang na loob ng Diyos sa atin. Listen, ang kailangan po natin is more of God in all aspect of our life. More of God. More of Him. More of His attitude. More of His character. More of His attributes. Kaya kinakailangan, kapatid, tingnan po natin ang buhay po natin. You see, radical change. I can give you more examples in the Bible like the Apostle Paul. You remember Apostle Paul? Tingnan nyo, si Paul, nung minute siya ng Panginoon on his way to Damascus para mag-serve ng warrant of arrest, you see, para mag-serve siya ng warrant sa mga followers ni Kristo, minute na siya ng Panginoon on his way to Damascus. You see, ang sabi niya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Why thou persecutest me? Hindi mo ba alam na masakit, mahirap sumipa sa matulis? At si Paul ay nagpatira pa. Ano ang sabi niya? Lord, you go to the original word for that, it means master. It means high. It means sir. It means highness. Your Highness, Master, what thou hast want me to do? Ano gusto mong gawin ko? Then after that, kinausap siya ng Panginoon, and before you know it, makikita niyo si Paul nagpipreach na. Radical change. Mula sa pagiging persecutor, mga kapatid, he becomes what? He became a preacher. From persecutor to preacher. He's preaching the gospel. He's preaching. Ang ipinipreach niya is the same message na mga pinipersecute niya. Naunawaan niyo yun? Radical change. Yung giving, kapatid, hindi ho natin matatawaran. Kaya nga po, mga kapatid, kapag ang pera ang nag-control sa atin, alam niyo na kung ano mangyayari? Walang ganitong changes. Walang ganitong transformation. But because God became your master, Jesus became your master, then radical transformation is significant. Number 2, when Jesus or God became your master, whatever is given to Christ is immediately touched with immortality. Immediately. At the same time, once na binigay natin yan sa Panginoon, once na pinangako natin yan sa Panginoon, yan po ay meron ng touch ng immortality. In other words, unending existence. Ibig sabihin, kung ang hinahanap po natin, mga kapatid, ay pangmatagalan, let the Lord Jesus Christ touch it. Let's give it to the Lord. Kapatid, paano mang ibinibigay natin sa ibabaw ng lupang ito na bunga ng ating sariling selfishness, kapatid, hindi po tumatagal. Hindi po pangmatagalan. Anumang pinagmamalaki natin sa ibabaw ng lupang ito ay hindi po pangmatagalan. Pero anumang ibibigay natin sa Panginoon, yan po ay tumatagal. Now listen to me now. Kaya nga po kung nauunawaan niyo po ang programa, kanina lamang pinag-usapan namin yan habang kumakain kami ng lunch. Habang kumakain kami ng lunch, sinasabi namin, alright, nabuksan ni Brother Roy yung extra. Ang design ng extra, yung sinasabi ko rito is, God gave you the extra so that you can give it to others. It's not designed for your life because it's already an extra. Your extra. Sabi ko nga, pagka ginamit niyo yung sarili niyong extra, kapatid, ibig sabihin nagka-problema ka, ba't nagamit mo yung extra? Pero pag hindi mo nagamit yung extra, ibig sabihin, sapat na yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Kapatid, ang pagkaalam ko, anumang binibigay sa atin ng Panginoon ay sapat. But listen to me now. Ang pagbibigay natin, kapatid, ay meron pong tamang pamamaraan.
Hindi po sapagkat extra, magbabantay na lamang tayo sa kalsada na kung sino ang dadaan. O may extra ako rito, sa'yo na. O may extra ako dito, sa'yo na. No. Anong ginagawa natin? Nilalagay po natin sa church. Nilalagay natin sa kaban ng Diyos. Bakit? Pag nilagay po natin dito yan, ito ang rason kung bakit marami tayong first-time visitors. Ito ang rason kung bakit every Sunday meron tayong bisita. Ito ang rason kung bakit meron tayong mga missions, mga kapatid. Ito ang rason kung bakit meron tayong ranch. Ito ang rason kung bakit nakakarating tayo as far as Australia, as far as na ibang bansa, Myanmar. So do you understand that? So dito natin inilalagay, kapatid. Hindi yung magkukusa tayo. I'm telling you, maraming beses ko ito tinuturo dito, mga kapatid. Pero nakakalungkot, mga kapatid. May mga Kristiyano na hindi po nag-a-abide dito. You see, so ano nangyayari? They are being abused. Alam niyo, nakakalungkot, mga kapatid. Pagka tumutulong ka sa iba, masaya. Pero pag tinigil mo yung tulong mo, doon sa tinutulungan mo, kaaway mo na yung tinutulungan mo. That's always the case. Okay? So whatever is given to Christ is immediately touched with immortality. Immortality is an ending existence. Now, look at this. Yan ang design ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Habang buhay ka, listen, kapag ka ikaw ay buhay, laging meron kang palabas. Laging design sa iyo ng Panginoon. Now, why is, eto mga kapatid, ano tawag doon? Trivia. Ang trivia pala Toyota. Ang trivia is this. What makes the Dead Sea dead? Huh? What makes the Dead Sea dead? Because it is all the time receiving and never giving out anything. Did you get that? What makes the Dead Sea dead? Because it is all the time receiving and never giving out anything. Walang palabas. So naunawaan nyo na, kapatid, ang isang Kristiyanong patay, walang palabas. Ang isang Kristiyanong hindi marunong magbigay, patay na Kristiyano. Because yan ang design ng Panginoon sa buhay natin bilang isang Kristiyano. To give out, to pass out, to share. Ano mang ilalagay natin sa kamay ng Diyos, may touch na yan, kapatid, ng immortality. In other words, makikita mo na yan doon. Maghulog ka rito, magbigay ka rito, doon ang withdraw. I hope you're getting the point, mga kapatid. Number 3. Okay? Number 3. Number 1, there is, what will happen when God or the Lord Jesus Christ became your master? Number 1, radical transformation is significant. Number 2, whatever is given to Christ is immediately touched with immortality. Number 3, your priorities shift from self-centeredness or from self-centered design or desires to God's will in your life. One more time. Anong mangyayari kapag ka ang Panginoon ang iyong naging master? Okay? Your priorities shift from self-centered desires to God's will in your life. You see, there is a familiar story in the book of Luke, chapter 19. You don't need to turn to it, mga kapatid, but this is a story of a man named Zacchaeus, if you can remember that. Zacchaeus is the one who restores the money aside from giving them the half of his goods. Sabi niya, nung na-meet niya ang Panginoong Kristo, ang sabi niya, Panginoon, ako po, half of my goods, kalahati ng aking ari-arian ay ibinibigay ko sa mga mahihirap. Pero kung meron man ako ditong naging atraso sa mga taong ito, ibibigay ko na balik sa kanya na makaapat na beses. So nakikita niyo po yung kanyang priorities na bago na. Hindi na yung pang sarili. Kaya nga ho siya, you remember Zacchaeus, mga kapatid, a tax collector?
na kumukuha siya ng pera sa mga tao, mga kapatid. Actually, mga kapatid, kaya nagalit sa kanya ang kapwa niya Hudyo, mga kapatid, sapagkat siya nagsisilbi sa Roman government at ang Roman government ay nagbibigay sa kanya ng karapatan na maningil siya ng buwes. At pagka naningil siya ng buwes, bahala siya kung magpapatong siya. Authorized po yun. Pinapatungan niya ng pinapatungan yung mga mahihirap. So kaya nagagalit sa kanya yung mga tao, mga kapatid. Kaya mapapansin nyo, nung ang Panginoong Jesucristo ay pumunta sa bahay ni Zacchaeus, mga kapatid, nagmurmur ang mga tao. Read it when you get home. Luke chapter 19. See, nagmurmur yung mga tao. Pero makikita nyo, mga kapatid, na nung na-meet ng Panginoong Jesucristo, ni Zacchaeus, nung na-meet ni Zacchaeus ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, Lord, Master. Dati wala siyang Lord. Dati wala siyang Master. Nung nagkaroon na po siya ng Master at ang Panginoon naging Master niya na, nagkaroon na siya ng ibang priorities. Kapatid, maybe I'm talking to you tonight. Kung totoong na-meet natin ang Panginoong Jesucristo at kung totoo, mga kapatid, nakilala na natin ang Panginoong Jesucristo, ang priorities natin masishift yan mula sa pagiging central focus sa ating sarili at magiging focus na sa iba, sa pangailangan ng iba. Minsan, lagi ko ito sinasabi sa mga kasama ko pagka kumakain kami. Sinasabi ko, eto, napakarami naman itong pizza, napakarami naman itong mga pagkain nito, alright. Dali natin doon. Kasi, ilang piraso lang naman na kailangan natin. Pero nakatambak na dito sa atin. Ilang klaseng pizza, ilang boxes ng pizza, nakahilera ho dyan. Kung titikman mo lang na tigi-isa, mga kapatid, baka magkaroon ka ng 10. Paano mo uubusin yung 10? Sabi ko, maraming hindi pa nakakatikim dyan ng pizza. At kapag ka nakatikim ka ng pizza, first time in your life, I'm telling you, baka hindi ka makatulog. Yeah. Pero tayo, baliwala na tayo. Pagkagat mo ng ganon, parang baliwala na. Bakit? Palagi ka na nakakatikim. Alam ko yung ibig mong sabihin. Gusto nyo sabihin. Sana all. But you see, kapatid, anong ginagawa natin? Nagkakaroon tayo ng ibang priorities. Minsan sasabihin natin, hindi, wag yan, ibigay mo yung isa. Bakit? Ay, ang mahal niyan. You see, mamimigay ka rin lang naman yung mura. Parang kanina may nagtanong sa akin, Pastor, magluluto ba tayo mamaya ng pansit? Sabi ko, sanay na ako sa carbohydrates. Yun namang may protein. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid, pagdating sa pagkain, dapat carbohydrates and protein. Yeah, pagka sa pansit, dapat hindi naman puro pansit. At least may manok naman kahit konti. Natulungan ko ba kayo, fathers? Kanina pa ako subo ng subo, kanina pa ako kagat ng gat, wala man lang nasasaging buto. Buto ng sili meron, pero buto ng manok wala. So you understand, mga kapatid, nagbabago ang ating priorities. Now, let me ask you a question, mga kapatid. Alin kaya sa mga priorities natin ngayon, sa mga desires natin, mga kapatid, napalitan na ba yung self-centered desires natin at ang hinahanap na natin, Panginoon, anong kalooban mo sa aking buhay? Si Paul, ang kanyang priority, mga kapatid, kaya siya nandoon on his way to Damascus is to serve the warrant. Doon sa mga followers ng Panginoong Jesucristo. But after that, ano ang kanyang tanong nang na-meet siya ng Panginoon? Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Sino sa atin makakapagsabi, Panginoon, ngayon? Alam kong ligtas na ako yung isang Kristiyano. Anong gusto mo nang gawin ko? Nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon ng babago ang ating priorities, mga kapatid, mula sa self-centered desire. You see, patungo sa God's will, ang kalooban ng Panginoon. You will notice that Zacchaeus has actively seek to understand and fulfill God's plan for his life by aligning his action with God's will.
Yun ang pinakamaganda sa buhay natin, mga kapatid, na mai-align natin ang ating actions, ang ating activities, ang ating mga gawain sa kalooban ng Panginoon. Yun ho, ang pinakamagandang makita natin sa buhay natin. Naka-align ba? Nakatono ba yung buhay natin doon sa kalooban ng Panginoon? So when Jesus becomes your master, araw-araw, i-guide ka niya, mga kapatid. Sabi ko nga sa iyo, napakagandang mamuhay ng isang transformed life na merong naggagabay sa inyo. At merong ginagabay, ina-align ang buhay mo. Ina-align ang buhay mo sa gustong mangyari ng Panginoon. Tatandaan po natin, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may kalooban ng Diyos sa buhay po natin. May gustong mangyari ang Diyos sa buhay natin. Bagamat meron tayong iginigiit na gusto ko ito, ito ang gusto ko mangyari. Kinakailangan ng Diyos ang maging master po natin sa buhay natin. Lastly, number 4, God's command. What will happen if God will become your master? Then God's command becomes the ultimate authority in your life. God's command becomes the ultimate authority in your life. You remember this story of Peter in the book of Luke, chapter 5? Now, ang kinukuha ko mga example dito, yung mga taong nagsalita at tumawag sa Panginoong Master. Sila po yan. Okay? Luke chapter 5. Para lamang may makita kayo, para lamang may reference po kayo, mga kapatid. Alright, Luke chapter 5, and look in verse number 5. Okay? Sa verse number 4, makikita nyo kaagad, ma-attract kayo kaagad dyan ng red letters. Okay? Nang ibig sabihin ng Panginoon ang nagsasalita kay Peter. This is a confrontation between Peter and the Lord Jesus Christ. A confrontation. Okay? Now sabi, verse number 4, now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Tingnan niyo yung sagot ni Peter, mga kapatid. At si Peter ay hindi po yung baguhang fisherman. Batikanong fisherman. Veteranong fisherman. Ang sagot niya sa verse number 5, and Simon answering said unto him, what's the word? Master. See that? Naging master niya ang Panginoon because He is. Jesus now is His master. And sabi niya, Master, we have toiled all the night. He is trying to tell the Lord Jesus Christ that He was not ignorant about fishing. And then He said, we have toiled all the night and have taken nothing. What's the other word? Next word. Nevertheless. Here, you will see Peter puts aside his view of the matter in the situation and obeys God's command. So, ipinapakita niyo pagkatapos niyang maipakita, kapatid, yung kanyang kaalaman tungkol sa fishing, na sinasabi niya, Panginoon, hindi ako ignorante. Ang pangingisda ay sa gabi ginagawa. Bakit? Madilim. Pero ngayon maliwanag na. Parang ang gusto lamang, paniwala lamang ni Peter, gusto lamang ng Panginoon, i-try niya ito. No. This is not trial. Hindi ito, huwag mong susubukan. Kaya makakita niyo, mga kapatid, look at the word net. Is it in plural or singular? Plural. Listen, sabi ng Panginoon sa kanya, let down your plural or singular. Nasa plural form. So hindi trial ito. Hindi ito, mga kapatid, subok lamang. O subukan mo, maghulog ka lang ng kahit isang lambat. Hindi ganun eh. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Pero kapatid, alam din ni Peter ang kanyang pangingisda.
ay sa gabingang madilim, wala kaming nahuli. Alam ko, matagal na namin itong ginagawa. Pero sabi ng Panginoon, Pedro, alam ko rin ang aking ginagawa. Huwag mong subukan. Kung subok lang, sige, maghulog ka lang ng isang bingwit. Tingnan natin kung may isda. Pero akalain mo, utusan siya ng Panginoon, ihulog mo ang mga lambat. Ihulog mo ang mga lambat. Pero sabi ng Panginoon, okay, nevertheless, pinut aside niya yung kanyang kaalaman, kapatid, sa sitwasyon. And then, the Bible says, he let down the net. And after they have done this, they enclosed what? A great multitude of fishes. And their net break. Bakit? Kay Peter, subok lang. Pero sa Panginoon, hindi ito subok. But here's the thing, kapatid. Ang isa sa mga nakikita natin dito is this. May mga pagkakataon sa buhay natin na eksperyensyado na tayo sa bagay na yan. But most of us were trusting our experience and putting our trust in our experience, and we failed to put our trust in the hands of God. Who knows best? Mas may alam ang Diyos kaysa atin. I don't care. Kapatid, you know, you have an experience, but God knows the future. Did you get that? Your experience is based on what you have done in the past. But you have never seen the future. But God sees the future. Sees what you cannot see. Nakikita yan. Kaya naunawaan nyo ba na napakaganda, mga kapatid, na kapag ka ang Panginoon naging master natin, talagang totoong master siya. You see, bakit? Alam niya ang hindi natin alam. Nakikita niya ang hindi natin nakikita. Magagawa niya ang hindi natin magagawa. Bakit hindi pa natin paintulutan na siya ang maging master ng ating buhay? Sira ulo lamang ho, mga kapatid, ang aatras. Ang magsasabing, no, I cannot give up what I know. I cannot give up what I know. Experiensyado na ako. Nakita ko na yan. Oh, hindi sapagkat may nakita ka. Meron ka pang hindi nakikita dong. Grabe ang tiwala natin sa past experience natin, kapatid. Pero ang hindi natin nakikita, kita ng Diyos ang hindi mo pa na-experience. Do you understand? The Lord Jesus Christ was simply saying here, I want you to experience greater than what you have experienced. I want you to see something else. Hindi lang hanggang doon sa nakita mo na. Magkaroon ka naman ng bagong nakikita. Kaya this is a greater life with a greater purpose. How would you like to try it? How would you like to get in it? How would you like to allow God to get involved to where you are involved right now? Minsan, ayaw natin pag-involvein ang Panginoon sa ginagawa natin, kapatid. Pero hindi natin alam, nandoon ang kasiyahan. You see? I think, mga kapatid, naniniwala ako na kapag ginawa nating master ang Panginoon ng buhay natin, ito yung mag-i-enable sa atin to persevere, na magpatuloy kahit na po nasa disappointing situation tayo, nasa discouraged. Most of the time, nararanasan po natin na parang ayaw mo nang magpatuloy, ayaw mo nang gawin uli ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Because you are in a disappointing situation, discouraging situation. Kapatid, pag nalagay ka sa ganyang klaseng sitwasyon, isipin mo ang ginawa ni Pedro. Hindi yung karanasan ko, kundi kung anong gustong iparanas sa akin ng Panginoon. Marami pang gustong iparanas sa akin ng Panginoon. And I like it. I like it. Minsan pagka may mga problema dumadaan, nakikita,
Sinasabi ko lagi, may gusto yatang ipakita ang Diyos na bago sa akin. And I like it. Na araw-araw, kapatid, ay meron tayo na experience encounter with God. Nakakaiba. Oh God, how will you take care of this? I'm in a situation, very disappointing situation right now. I am in a very discouraging situation right now. How will I get out from this? What will I do? Master, I have toiled all the night, and nothing happens. Master, please intervene. And that's the only time, mga kapatid, na makikita po natin ang Diyos ay gumagawa ng kakaiba sa buhay natin. Kapag ka araw-araw para-parehas na lamang ginagawa sa iyo ng Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, kaya lagi ko itong sinishare, mga kapatid. May mga pagkataon na kahit hindi ako gaano makatulog, pero ang sarap ng gising ko, mga kapatid. Kahit short lang. Alam niyo kung bakit? Habang parang inaalo ako ng Panginoon, inaawitan ako ng Panginoon, yung soul ko ay umaawit, you know. Man, I'm telling you, sabi ko, oh Lord, I like this. What a fellowship. What a divine fellowship. Fellowship with God. Now think about this. Sa situation, kapatid, na parang ang inaasahan mo lang, kaya kong i-overcome to kasi may experience ako. Pero nahihirapan. Nahihirapan ka, kapatid. Nahihirapan mong i-overcome. I think, kapag ka dumating sa punto ng buhay, don't miss this. Kapag ka dumating na sa punto ng buhay mo, na lahat na ng pagkukunwari sa buhay mo, ay nagawa mo na. Pero hindi pa rin magamot-gamot yung pain sa buhay mo. Hindi pa rin magamot-gamot yung hurt. Kaya ang nasa isip mo ay paghihigante. Pagka hindi pa gumagaling yan, it's time to cry out to God. Say, Master, what will I do? And what do you want me to do? Let God controls the situation. If you cannot control the situation, allow God to control. Allow God to get involved in your pain. Kasi ang unang naiisip natin pag may pain tayo, pag na-hurt tayo, kapatid, tayo ang mag-i-involve. Pero bakit hindi natin paintulutan na invitehin natin ang Diyos? Oh God, I can't bear this. Hindi ko na kaya ito. Hindi ko kayang i-bear ang pain na ito. Please get involved sa pain na ito. Kaya, mahirap kayang ngumiti. Di ba, Doc Lani? Doc Lani? Si Doc Lani. Kita ko na, yeah. Mahirap kayang ngumiti pagka masakit ang ngipin. Ako, simple lamang. Pag sumasakit ang ngipin ko, binubunot ko lang. Nilalagay ko lang sa baso. Wala na yung pain. No, mahirap kaya. Mahirap. Bawat isa sa atin dito, I don't know, naka-experience kayo ng sakit, toothache. Yeah. Mahirap ngumiti. Kahit na maglagay ka pa ng lipstick, ang hirap ngumiti. Kahit na tiisin mo, para bang ngumingiti ka na lang, nakasimangot ka pa. Bakit? Ang sakit. Alam mo kung bakit ang grabing sakit? Kapag ka ang ngipin, sabi nila, di bali magsakit na lang ako ng tiyan, wag lang ngipin. Hindi mo pa nararanasan ang sobrang sakit ng tiyan, kaya ka ganyan. Pag naranasan mo, parang tinatanggalan ka ng bituka, awan ko lang. Baka sabihin mo, mas maganda pang sakit ng ngipin. But you know what? Alam niyo kung bakit napakasakit at napakabilis nating maramdaman pagka masakit ang ngipin natin kasi malapit sa brain. Hindi niyo kagad nakuha yun. Sabi niya, kaya pala hindi sumasakit ang aking ngipin.
Yeah. But listen to me now, brethren. It's time to submit to God. Kapag ka hindi mo na kaya, kapag ka nararamdaman mo mga bagay na, it's time to cry out. Hindi yung papasok ka sa kwarto mo at magkukulong ka sa kwarto mo, lakang everything sasabihin mo, kaganti rin ako sa iyo! No. Sa halip na isigaw mo, ang paghihiganti mo, tumawag ka sa Panginoon. Don't spread the pain. Let God finish the pain. I hope naunawaan nyo na po, mga kapatid. May master tayo. Meron ka na bang master? Is Jesus your master tonight? Meron ka na bang master? Kapatid, kapag ka tumawag ka sa iba, ang ibig sabihin niyan, may master ka pa. May iba kang master. Kapag ka nasa isip mo ang paghihigante at wala ka pa rin kapayapaan sa buhay mo, wala ka pa rin kapayapaan sa mind mo, tandaan mo ito, wala ka pang master. Hindi mo kinikilala, may Jesus ka pero hindi mo kinikilala si Jesus na master mo. But listen, ang binasa po natin dito, kapatid, ay totoong istorya. Hindi po ito hausyaw. Hindi po ito kwentong barbero. Si Peter, nung tumawag siya, Master! Sinagot siya ng Panginoon. Si Paul, nung tumawag siya, Lord! Kinilala siya ng Panginoon. Nung si Nicodemus, kinausap niya ang Panginoon, Rabbi! Rabbi is also Master. Kinausap siya ng Panginoon. Kapatid, kung ngayong gabi, tatawag ka sa Panginoon, Master! Hindi ho imposibleng sasagutin ka ng Panginoon. It's always possible that Jesus will come to rescue you. Kapatid, make Him your master tonight. Imagine the radical change, the radical transformation. What a great life, kapatid, to live in a transformed life, to live a transformed life. Hindi ko sinasabing perfecto kayo, hindi kayo na magkakasala, but try it. You don't need to fake it to make it. Just face it. Ano mong problema mo? Face it. And fix it until you make it. Harapin ko to at aayusin ko ito hanggang isang araw ay ayos na ako. To God be the glory. Am I clear? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless the message, O God, into the hearts of your people. Kausapin niyo po ang bawat isa, and let it be clear, O God, that we need you as our master. We need to recognize you as our master. Kailangan po namin ng guide, kailangan po namin magmamaster ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa habang sila'y lumalapit sa inyo. Your heads bowed, your eyes are closed. Kaya nakausap kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng yan. Makipag-usap tayo, kasama natin ang ating pamilya, buong pamilya, kausapin natin ang Panginoon. Pray with your family.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa mga salita niyo pong nahayag. O Diyos, pagpalain niyo po ang naman narinig na inyong mga anak. Nahawa po, O Diyos, ito po ay magsilbing paalala sa amin na wala na po kami pwedeng i-allow na mag-control ng aming buhay maliban po sa inyo. Kayo lamang po ang mga kapagbigay ng mga bagay na hindi po namin pwedeng makamtan na kung hindi niyo po ibibigay. Wala kaming kakayanan na maabot po namin ang aming kalagayan kung saan po kami naroroon ngayon. Sapagat kayo po ang may kalooban, ang may plano sa buhay namin. Pwede po kami mag-isip ng plano, pero kayo rin po ang nagdadirect ng steps po namin. O Diyos, we're giving everything to you. Into thy hands, we trust everything, O God, in our life. Bless your people, O God. Anumang nilapit po nila sa inyo, pakinggan niyo po, O Diyos. Nakikiusap po ako sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May go back to your seats. Will I